Hello everyone! Today we're going to make a seaweed crackers, and this is the materials or the equipments that we use. So which is we have an agar or called agal-agal, and cheese powder, and also we have the baking powder, the sugar, the flour, magic syrup, and also we have paminta for the flavor or for the taste. And also we have an egg, the oil, at saka yung packaging namin. So ito yung mga materials na gagamitin upang makagawa tayo ng product na seaweed cracker or seaweed chips. At syempre dito naman ay hugasan natin muna yung agal-agal upang mawala ang kanyang mga pathogens na andito sa kanya. Syempre dito kukuha ko ng kutsilyo upang kunin yung may lupit doon sa agal-agal na yon. So at doon ilalagay na ito sa isang container or sa isang yakong upang ito ay madali na lang siyang isalang. Dito ko muna nilagay sa yakong at saka nilagay ko na dito sa calderin na ito. At tapos na ito mailagay lahat ay lalagyan ko na ng water. 3 cups ng water yung nilagay namin dito, pero it depends kung gaano kadami ang agal-agal na nilagay ninyo sa calderin na ito. At tatakpan na natin upang isalang ito sa mainit na kalayo sa sobrang init ni Kuya Renz. Charas. Yun, open na at yun, binuksan. Habang hinihintay natin na magiging soft yung agal-agal, eto muna ay ginawa namin. Ni-stainer muna natin yung flour upang hindi siya magbuo-buo kapag nilagay na ito or min-mix na ito. Mix lahat ng mga ingredients, yung mga dry ingredients dito. Ayan, stainer na natin. Stainer hanggang sa maubos ito. At i-mix na natin dito yung egg, sugar, at saka yung magic syrup. Pagkatapos, ayan, tinignan natin kapag nagiging soft na ba ito. At saka nagiging soft na ito, ay kukunin na natin dito sa mainit na kalayo. So, sobrang init na Korean cheese. At dito, nilagay na namin. So, nakita na namin na naging soft siya. At nilagay na namin dito sa blender upang mas magiging pino siya. So, ayun, ginawa na namin. So, yan, ilagay lang. Si Kuya Renz pala ang naglagay dyan. At tinakpan na. Yun. At ito na yung kalabasan niya. Para siyang jelly. Yun, mix na namin lahat ng mga materials, ingredients. So, yan, kinamay na ni Kuya Renz. Pero bago yan, nagugas muna siya ng kamay. Syempre, para magiging mga pathogens hindi dumidikit dyan. Syempre, kakainin pa naman. So, yun na yun. So, yan ang kalabasan. At saka naglagay kami dito sa table upang hindi siya magiging madikit. Yan. Yan. At ito, minamasa-masa namin para magiging mas malambot siya. At nagkuha kami ng rolling pin para mag-spread at magiging manipis ito. At syempre, kinakat namin ng ganyan kalaki. Ganyan. Yan. Ganyan lang kalaki. Huwag na masyadong malaki. Yun, sinalang na namin sa mainit na oil. Yun, ganun ang kalabasan niya. Sobrang init yun. Huwag natin patagalin, baka mapagod. Basta sa tingin nyo na naging red na siya, kalutulad nito ay kainan nyo na. At ilagay namin dito sa may flavor, which is dito cheese flavor. Ayan, masarap. Sobrang sarap ito. Sobrang crunchy talaga. Kaya mag-try na kayo nito. Gawa na kayo. So, ito, pinapack na namin. So, ganito ang kanyang kalabasan after all. So, ayan, sobrang crunchy niya talaga. As in, kapag makakatikim kayo nito, napakasarap na ito. So, hanap-hanapin nyo pa talaga ito. So, eto na. Eto na yun. Nag-pack yung flavor at saka unflavor. Ayan. Hi. Yummy. At that's it. Yun ang process ng product namin. Sana magustuhan nyo and bye!